Magandang araw na muli mga boss. Pakinggan natin yung problema ni customer. Ano to pa, nag-ano ka? Nagpreno ka? Anong tunog? Yung tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. May nginig na yung ano. Anong nginig? Yung sa pedal. May nginig yung pedal? Brake pad o may nginig. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Gumagano na. Gumagano yung pedal? Oo, may nararamdaman na. Pag 60 yun. Sige nga, start mo nga sir. Narinig niya yung problema ni customer. Tinanong ko nga siya kung ano na pinagawa niya rito. Ang sabi niya, pinalitan daw ng tie rod. Kaya lang, ganun pa rin, wala daw nagbago. Pina-start ko muna mga boss, ako naman na mag-check. Kasi nga, sa pangalawang diagnose, yung rotor disc naman daw ang papalitan at itong buong rack and pinion niya. Napatas na si customer dahil nga sa hindi niya nakaya yung budget. Ang problema naman ni customer, mga boss, di ba narinig nyo? May tumutunog dito sa gulong. Tapos itong brake pedal niya, nagkakaroon ng vibration pag inapakan niya. Ito nga mga boss, chinecheck ko pero hindi lumalabas yung tunog. Kaya pag sasagaan ko yung mga boss, marinig ko lang yung tunog niyan. Sana kaawaan ako ng Diyos, masagot ko yung problema. Para itong si customer hindi na mapagastos ng malaki. Kaya lang mga boss, natatakot ata yung problema eh. Kanina pa namin to pinapa-under, ayaw talaga niyang lumabas eh. Samantalang sabi ni customer, sa ganyang klase ng driving niya, lumalabas na daw yung ingay dito sa gulong. Hop! Alalay, bitaw sa gas, huwag mong gagasal. Dahil sa preno nga. Yung ganun daw yung ingay na naririnig ni customer. Pero pag lumapat na daw yung gulong, humihina na yung ingay. Okay na. Narinig nyo, nag-okay na ako. Isa lang ibig sabihin nun, alam ko na yung problema. Pero i-check ko pa rin itong pang-ilalim ni customer para sigurado. Walang wiggle ano sir? Walang wiggle? O sige sir, pakipatay na. Nang ma-check ko nga itong pang-ilalim ni customer, wala siyang kaproblema. Okay na okay itong mga pang-ilalim ni customer. Good na good. Kaya tanggalin ko na itong gulong ni customer dahil alam ko naman na kung ano ang susunod kong gagawin. Hindi, pihit manibela. Okay. Pinapihit ko yung manibela mga boss para hindi ako mahirapan magtanggal ng brake caliper. Gumamit ako ng socket wrench number 14, niluwagan ko itong dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper. Kaya lang may problema dito sa isang sliding pin bolt ni customer, medyo matigas siya tanggalin mga boss, kaya ang ginawa ko dyan, sininsil ko dyan gamit itong flat screw ko. Ito kasing flat screw ko mga boss, diretso sinsil na yan eh, pwede rin yan sinsil, matigas talaga yan. Ayan ang pinantutulak ko dito sa brake caliper pag naglalagay ako ng brake pad na bago. Ayan mga boss, oh, pinalo ko lang itong sliding pin bolt para lumabas lang siya. Sobrang tigas kasi mga boss. Ayan. Nang mabunot ko, grabe yung mga tumigas na kalawang dyan. At dahil nga natanggal ko na itong pin mga boss, inangat ko na itong brake caliper, tapos itong brake pad niya, kung makikita nyo, sunog. Dahil nga yan dito sa stack up na sliding pin, nakadikit na itong brake pad niya. Na pag umapak si customer dito sa brake pedal niya, hindi agad-agad yan nagre-release. At dito naman sa rotor disc mga boss, check ko yung bearing yan. Okay naman, walang problema dito sa wheel bearing. Kaya dito na ako nag-focus sa laga niya ng sliding pin bolt ni customer. Nilinis ko maigi yan mga boss. Para pag ibinalik ko itong sliding pin bolt, maganda na yung play niyan dito sa brake caliper. Mahalaga kasi mga boss itong sliding pin bolt nyo. Nag-aatras abante dapat yan dito sa loob ng brake caliper holder nyo. Dito sa pinaglalagyan niya ng sliding pin bolt, dapat naglalaro siya dyan. Hindi siya pwedeng naka-steady lang or nakatigil. Kaya napaka-importante, i-check nyo rin yung sliding pin bolt nyo kung stack up siya or hindi. Ang gagawin nyo lang naman dyan, kita nyo yung sliding pin bolt, diba? After ko malinis, nilalagyan ko ng grasa. Tapos ipapasok ko yan dito sa loob ng brake caliper holder niya. Ilalaro ko yan mga boss. Ipi-pre-up ko siya. Kasi nilinis ko yung loob niyan eh. Para malagyan ng grasa yung loob ng brake caliper holder. Ayan mga boss yung ginagawa ko. Yan, parang inihilot-hilot mo. Nilalaro mo siya sa loob. Ganun lang. Pag okay na, o dito naman sa isang sliding pin bolt, yung sa taas, o lalagyan mo rin yan ng grasa. Kasi nga, nalinis mo yun. Walang grasa yun eh. Ito gagamitin mong panlagay. Ayan. Huwag na mga boss, hindi nakukuha sa dami ng grasa para lang maging maganda yung laro ng sliding pin bolt. Dapat yung tama lang. Pati itong rubber boot ng sliding pin bolt nyo, mahalaga na linisan nyo rin yan. O diba? Malinis na. Pwede ko na ngayon ilagay itong dalawang rubber boot dito sa brake caliper holder mga boss. Ayan, pag nilagay mo yan mga boss, napakasimple lang. Nakita nyo naman kung paano ko nilagay. Tapos ibinalik ko ulit itong sliding pin bolt. Ganon din dito sa baba mga boss. Tanggalin mo itong sliding pin bolt nya. Tapos ilagay mo na itong rubber boot. Pati yung nasa taas na sliding pin bolt mga boss, after nyan, tanggalin nyo na rin. Dahil pwede mo na ngayon ilagay itong bagong brake pad na binili ni customer. Pinalitan ko yan mga boss kasi di ko siya type.
Joke lang, hindi kasi maganda yung pagkakalapat ng brake pad, hindi maganda yung kain niya, kaya pinalitan ko yan. Bagamat itong rotor disc, okay naman siya, dahil nga siguro yan sa pagkaka-stack up ng sliding pin bolt. Kung mapapansin nyo mga boss, isang brake pad lang muna yung nilagay ko, dahil nga sa itong piston ng brake caliper, nakalabas yan. Pag nilagay ko yung brake pad na isa, hindi ko mailalagay itong brake caliper. Kaya ibinalik ko itong brake caliper, gumamit ako ng flat screw mga boss, tsaka ako ngayon ikinalso yan sa rotor disc, tapos hinila ko papunta sa akin itong brake caliper para yung piston dito sa brake caliper mga boss pumasok dito sa housing niya. O ayan o, di ba? Dahil nga sa pasok na itong piston dito sa loob ng housing ng brake caliper, tanggalin ko na ngayon itong dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper para may ilagay ko naman dyan yung bagong isa pa na brake pad. Pag natanggal mo itong sliding pin bolt na isa mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang brake pad niya. Ayan yung isa pang brake pad mga boss, ano? Iangat nyo lang yung clip niyan mga boss. Tapos sa kabilang side, ganun din, iaangat nyo rin yung isang clip niya. Ayan yung clip, ayan, yan nagki-clip. Ayan yung naglalak para wag bumitaw itong brake pad. Tapos may shoot-shootan yan dito sa brake caliper mga boss. Sa kabilang side ko na lang sa inyo ipapakita kung paano ko yung ginawa. Basta mahalaga maganda yung pagkakalapat ng brake pad nyo dito sa brake caliper. At pag okay na, kung makikita nyo, inilagay ko na itong brake caliper, tapos yung sliding pin, nilagyan ko ulit yan ng grasa. Ayan na yung final mga boss bago ko tuluyang higpitan itong dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper. Pag naipakapit ko na yan dito sa thread niya, gagamit na ngayon ako dyan ng socket wrench na number 14. Iimpakin ko na yan mga boss. Sa paghigpit niyan mga boss, siguraduhin nyo na maayos yung pagkakahigpit nyo. Hindi pa pwedeng maluwag yan. At pag okay na yung pagkakahigpit nyo dyan mga boss, pwede mo na ngayon ibalik yung gulong. O diba mga boss, nakita nyo naman, napakadali ko lang ginawa. Brake pad lang ang pinalitan ko, tapos nilinis ko yung holder niya, yung kakabitan ko ng sliding pin bolt. Yun nga lang, sa palagay nyo, makuha ko naman kaya yung problema nitong sasakyan ni customer. Alam nyo mga boss, kaya masaya akong gumagawa ng video kasi nakikita ko talaga may mga natututo sa inyo eh. Lalo na yung mga nagko-comment nang sasabihin sa akin na, boss, baka ito sira niyan. Boss, di kaya ganito yung sira. Yung bang pagsasalita siya, may pasintabi. Hindi katulad nung ibang nagko-comment eh, panira lang. Yung puso niya talaga magre-reflect sa kanya. Kaya totoo yung sabi, kung ano lumalabas sa puso mong hindi maganda, ayun ang pagkatao mo. Kaya hindi ko na yung pinapatulan mga boss. Awa ang umiiral sa akin sa kanya. Kasi kung ano lumabas na masama sa puso mo, ayun ang pagkatao mo. Ganun lang naman yun eh. At hindi naman ako ang may sabi nun, kundi yung Diyos, di ba? Ay nakasulat sa Biblia yun eh. Balik na ako sa trabaho mga boss. Pina-start ko kay customer itong sasakyan niya, tapos pinalagay ko sa drive, at kung makikita nyo, nililinis ko itong rotor disc. Habang umiikot itong rotor niya mga boss, dinikitan ko ng liha yan. Pero hanggat maaari mga boss, wag naman sobrang diin. Hindi ko na kasi naipakita sa kabila mga boss eh. Ganyan din ang ginawa ko para yung kalawang na kumapit dito sa rotor disc matanggal nyo. At pag okay na, gagamitan ko ngayon yan ng brake cleaner para ma-sprayan ko naman itong brake caliper pati yung rotor disc nya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nililinis ko maigi yan sa pamamagitan ng brake cleaner. Pag okay na, tatanggalin ko na ngayon itong dalawang sliding pin bolt nya. Nakita nyo naman mga boss, di ba? Itong dalawang sliding pin bolt nya, parehas siyang kumapit dito sa brake caliper holder. Hindi makapaglaro ng maayos itong brake caliper. Kaya ayan na yung sagot sa problema ni customer na isa pa, na yung brake pedal niya para daw nagdi-dribble or para nagtataas baba. Narinig nyo naman siguro yung kwento ni customer. Kaya abangan nyo mga boss pag nag-road test kami. Siya na yung hahatol, at kung maaari, pasensya muna dahil mahaba itong video. Abangan nyo muna sa part 2. Salamat! Pasubscribe na rin mga boss kung okay lang sa inyo. Salamat ulit!